Ito ay video na ayaw sana naming gawin at ipapaliwanag namin ngayon kung bakit. Maaring napanood na ng ilan sa inyo ang video ng Entropy for Life tungkol sa isa naming nilalaman. Ito ay maikling dokumentaryo kung saan in-interview si Professor Marco Ragusa tungkol sa kanyang aklat na Ang Hindi Likas na Tao. Sa video, ayon kay Giacomo Moro, ipinakita niya ang kakulangan sa paghahanda ni Professor Ragusa sa ilang paksang tinalakay sa aklat. Para sa konklusyong ito, isinagawa ni Moro ang tinatawag niyang reaction scientifica. Sa loob ng maraming buwan, nanatili kaming tahimik. Pero hindi dahil wala kaming masasabi, kundi dahil hindi namin gusto ang ganitong paraan ng pakikipagkomunikasyon. Ayaw naming palakihin ang tinatawag na debate kahit maganda pakinggan dahil iba talaga ang tunay nitong pangalan. Ginagamit ang aming channel sa paratang na hindi namin sinusuportahan dahil sa paraan at nilalaman nito. Hindi na kailangang sabihin na sa paglipas ng mga buwan, nakatanggap kami ng napakaraming insulto. Kinailangan naming baguhin ang aming editorial na plano. May serye sana kaming mga panayam na kinailangan muna naming kanselahin dahil sa malinaw na epekto ng nangyari. Dahil naglabas ulit ng video si Giacomo Moro tungkol sa isyung ito, napilitan kaming magpaliwanag at ibalik ang kaunting katotohanan sa nakakahiya at hindi kanais-nais na pangyayari. Nauunawa naming baka lalong lumala ang kampanya ng paninirak taysa sa sentipikong kritisismo dahil sa aming sagot. Ngunit obligado kaming magbigay ng mga kinakailangang paglilinaw. Ang prosesong tinutukoy sa huling video ni Moro ay walang kinalaman kay Professor Ragusa sa agham o sa mga teorya ng ebolusyon. Matapos mapanood ang huling video, inasahan naming magsasalita si Moro tungkol sa aming hakbang at mga ipinupukol sa kanya. Mag-ingat, hindi ibig sabihin na natutuwa kami dito. Gumawa si Moro ng video kung saan binanggit niya ulit si Professor Ragusa, kaya nalilito ang iba na gawa ito ni Ragusa na hindi totoo. At bukod pa ron, ipinapakita niya ang isang bahagi ng isang kumperensya na nahanap sa internet kung saan inaakusahan niya si Ragusa ng pakikipagsabuatan sa mga alien. Matibay na ebidensya, nangahas pang mumiti si Ragusa nang tanungin sa ng isang ginang mula sa audience. Sa dulo ng mahaba niyang monologo, ito ang hindi pa rin kami makapaniwalang na itanong namin sa sarili. Ano ang koneksyon ng mga walang kwentang sinabi sa nangyari? Ginamit ba kami ulit para mapansin si Ragusa? Sa kasamaang palad, o ang sagot. Kinikilala namin ang sitwasyong ito at malinaw na may layunin. Babalikan din natin ito mamaya. Simulan natin ang kwentong ito sa umpisa. Simula nang ilabas ng Entropy for Life ang unang video. Dahil sa mga nangyari nun, kailangan naming magbigay ng pangalawang paunang salita. Maureto, makinig at mag-focus ka. Lahat ng sasabihin namin ay aming opinyon. Wala itong kinalaman sa mga ideya, opinyon at palagay ni Professor Ragusa. Ang professor, kung gugustuhin niya, ay sasagot sa paraang at anyo sa tingin niya ay pinakaangkop. Narinig mo ba ng mabuti? Lahat kayo ay mga saksi? Mabuti, kaya kami ang sasalo ng lahat ng responsibilidad at handa kaming sabihin ang dahil sa aking kasalanan, aking napakalaking kasalanan. Kapag gumagawa ng isang produktong audiovisual, anuman ito, tinutukoy muna ang tema. Isinusulat ang isang banghay na kalaunan ay magiging treatment o script. Nasa mga unang elemento na ang lahat ng tatalakayin sa produktong gagawin. Pagkatapos ng unang yugto, tinutukoy ang media kung saan ilalabas ang produkto at ang target na audience. Tinataya rin ang gasto sa paggawa, kapasidad sa produksyon at iba pang salit. Para hindi kayo mainip, diretso na tayo sa punto. Alam niyo na ang paksa ng video na ito. At ang layunin ay makipag-usap sa mas malawak na audience na walang partikular na kaalaman tungkol sa paksa at unang ilatala ito sa aming YouTube channel. Tapos na. Matapos ang pre-production, nagpadala kami ng maliit na grupo para mag-shoot ng video. Pagkatapos ihanda ang set, ipinaalam namin kay Professor kung paano namin gustong gawin ang panayam, ang estilo ng komunikasyon na nais namin gamitin at ang audience na amin tinatarget. Nagpakita si Professor ng kahandaang pagbigyan ng aming hiling at sa loob ng halos 2 oras at kalahati, naitala ng grupo ang panayam. At mula rito nagsimula ang paggawa ng 30 minutong video. Ang paunang pahayag na ito na akala ng marami ay halata ay hindi pala ganoon. At pinapatunayan nito muli kung gaano kahirap makipagkomunika sa isang madla na walang partikular na kaalaman at nalilito sa iba't ibang format ng mga material na audiovisual. Ngayon, malinaw na ang aming channel ay para sa libangan at tinatalakay namin ang mga paksang nasa hangganan ng kaalaman sa pinakamakatwirang paraan.
Ginagawa naming simple at madaling maintindihan ang mga tema at sinisikap naming gawing kaaya-aya ang aming mga produkto. Dinadagdagan pa namin ng komento at pinapalalim ang mga isyung mahalaga sa amin. Para sa gustong lumalim sa paksa, karaniwan naming inilalagay ang mga sanggunian na ginamit namin sa video gaya ng siyentipikong pag-aaral, libro, panayam o dokumentaryo. Sa kasong ito, ang sanggunian ay ang aklat na Ang Hindi Likas na Tao. Umasa akong malinaw ng punto ko. Ngayon, tingnan natin ang reaction ni Moro. Mahaba ang video kaya hahatiin ito sa dalawa. Sa unang bahagi, pag-uusapan natin ang reaksyon ni Moro. Maraming nagtatanong ng opinion namin tungkol sa puna sa propesor, kaya magbibigay kami ng saloobin sa ilang issue. Sa ikalawang bahagi, lilinawin natin ang usaping legal. Medyo kakaiba ang video na ito dahil ang pangunahing sabihin na nating kalahok sa video na ito ay isang professor sa universidad, isang associate professor sa universidad. Ang video ni Moro ay nagsisimula sa isang kapanapanabik na paraan. Ikinuwento ni Moro na masusing sinaliksik niya ang kakayahan ng mapanganib na kriminal na si Ragusa. Ayon sa kanya, maaari nagtuturo ito sa Universidad ng Catania pero hindi siya sigurado. Sabi niya, naglabas ito ng siyentipikong artikulo at mukhang totoong profesor. Tinututukan niya ang isang particular na uri ng mga paksa. Lahat ng ito ay umiikot sa tinatawag na RNA, particular na ang microRNA, circular RNA at iba't ibang mekanismo na may papel sa regulasyon sa loob ng gene expression. Ipinakita ni Moro ang mga artikulong nailathala ng profesor nitong nakaraang taon, pero nilinaw niyang wala siyang publikasyon tungkol sa ebolusyon ng tao o genetic analysis. Isa itong palihis na paraan ng pagsasabing wala siyang espesipikong kadalubhasaan sa usaping ito. Ito pa lamang ang unang piraso ng argumentong binubuo. Wala siyang mga publikasyon na may kinalaman sa ebolusyon ng tao, pati na rin sa mga genetic analysis na tumutukoy sa ebolusyon ng tao. Kung magiging mas tumpak tayo at gaya na malalaman ninyo, gusto ni Moro ng katumpakan. May ilang publikasyon ang propesor. Tungkol ito sa ebolusyon ng gene, ibig sabihin ang unti-unti at tuloy-tuloy na pagbabago ng mga sekwensyang henetiko sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng mga mekanismo tulad ng mutasyon, natural na seleksyon, genetic drift at migrasyon. Pero may iba pang sorpresa sa buhay ng propesor. Ipinaalam niyang may masama siyang kasama. Nakitaan siya ng palihim na pakikipag-usap kay Mauro Biglino, isang kilalang mapanganib na may kakaibang teoryang historikal. Sa kabila nito, timitingala pa rin siya ng mga estudyante bilang mahusay na propesor at hindi siya nagpapakita ng alien na ebanghelisasyon sa klase. Pagdating sa puntong ito, ipinaalam niya sa amin na ipapalabas niya ang aming video at sabay-sabay namin panonorin ito ng buo. Sa wakas, narito na kami sa pinakapunto ng video at unang mapapansin ang teknik ni Moro para igiit ang kanyang punto. Ang pangunahing layunin ng kanyang mga pahayag ay hindi lang basta pasinungalingan ang mga hinuha sa video, kundi pati na rin maliitin ang paghahanda ng pangunahing tauhan na nasa video. Ang teknik na ginamit ay napakasimple pero napaka-epektibo at ito ay pangunahing binubuo ng pagputol sa salita ng kausap, pinuputol ang kanyang sinasabi. Karaniwang teknik ito, walang espesyal at madalas makita sa mga debate sa politika kung saan magkatunggali ay nagpuputulan ng salita at hindi hinahayaang matapos ang paliwanag ng kalaban. At para magawa ito, madalas silang naglalagay ng mga bagong elemento sa debate o mga paglilinaw. Minsan ay wala namang saysay na ang layunin ay igiya ang usapan sa mga paksang sa tingin nila ay mas makakatulong sa kanilang panig. Kung ito rin ang teknik na karaniwang gamit sa ganitong sitwasyon, si Moro ay may kapareho, ngunit ibang nilalaman at layunin. Kung sa mga debate ang layunin ay pigilan ng kausap na makapaglahad ng argumento at magbigay ng mga elemento na pabor sa kanyang panig, sa kaso ng video na ginawa ni Moro, iba ang layunin. Ang layunin ay hindi lang pigilan ang kausap sa pagpapahayag ng pananaw. Hindi kayang baguhin o impluwensyahan ni Moro ang linya ng pag-iisip ng taong nasa harap niya dahil wala siyang totoong kausap na tao na pwedeng makipag-debate kundi isang recording lamang. Kaya ang totoong layunin ay bumuo ng imaheng may autoridad para sa sarili niya. Paano niya ito ginagawa? Inuudlot niya ang pagsasalaysay ng video at nagsisimula ayon sa tawag niya rito, mga pedantikong paglilinaw. Oo, may mali talaga dito. Pero ayos lang, sobrang pagiging mapuna lang yan. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng puntigyoso, ang isang definisyon na nagpapaliwanag ng kahulugan nito ay isang lalaki na madaling magpakita ng matigas ang ulo o mayabang na ugali kahit sa mga walang kwentang dahilan. Halimbawa, isipin ang paliwanag ni Ominimi na ayon kay Moro ay mas eksakto sa definisyon.
Hindi mahalaga sa kwento, pero nagbibigay ito ng ideya ng pagiging eksperto at malalim na kaalaman sa mga pangyayari. Isang bagay na hindi ipinapakita ng kausap na lumalabas sa video dahil ang kanyang pananalita ay mas simple, mas pangmasa at hindi ganong akademiko. Pero normal lang na ganito dahil ang wikang ginagamit ng propesor at mismong pagkaka-edit ng video ay nakaayon sa isang uri ng komunikasyon na lubos na naiiba. Malamang, hindi ko alam kung napanood nyo na. Kung hindi pa niyan napapanood, ay iniimbitahan ko kayong panuorin ito. May 27 minutong video ako. May isa pang dahilan kung bakit may pagputol lalo na sa simula. Ipinopromote ni Moro ang mga naunang video niya at sinasabi niyang mas detalyado ang paliwanag sa iba pa niyang video sa channel. Ang video na ito, saan tayo nagmula, ang huling 2 milyong taon ng ebolusyon ng tao, ay kwento ko tungkol sa lahat ng alam at hindi pa natin alam. Ang ganitong pagputol ay may dalawang layunin. Una, gaya na nakita natin ay ang paggawa ng imahe ng autoridad. Ang kausap ko ay pinapasimple lahat sa isang pangungusap. Bukod sa sinasabi ko ngayon na mas marami na kaysa sa narinig ninyo, ipinaalam ko rin na gumawa ako ng 30 minutong video ukol sa paksang ito na may dagdag na impormasyon. Isipin nyo kung gaano kalaki ang agwat ng kaalaman sa pagitan ko at ng kausap ko. Pangalawa, malinaw na i-promote niya ang sarili niyang channel. At ito ang nagdadala sa atin sa mga dahilan kung bakit napagpasyahan ni Moro na gamitin ang aming video. Sa pagkakataong ito, dalawang pangunahing dahilan pa rin. Unang dahilan, ayon kay Moro, ay dahil umabot sa higit 250 milyong views at libu-libong interaksyon ang aming video, kaya nabibigyan siya ng pagkakataon magsalita sa malaking publiko. Mas malaki ang posibilidad nitong mangyari kapag gumagawa ng di umano'y video reaction. Makikilala ng mga nanood ng naunang video ang cover nito, pero hindi lang yon. Mahihikayat ang YouTube algorithm na ipakita ang video na ito sa mga nanood ng video sa aming channel. Magkakaroon na yon ng kuryosidad ang mga tao na makita kung bakit si Moro ay gumagawa ng ganitong pangtutol at mahihikayat silang mag-click. Technique din ito na alam nating lahat. Kasalukuyang uso sa mga influencer at may malaking epekto at mataas na engagement. Dahil ang away, ang dissing, gaya ng tawag dito ngayon, ay laging malakas ang hatak sa mga tao. At hindi mahalaga kung binibihisan pa natin ito ng anyong siyentipiko. Pareho lang ang layunin. Kinumpirma ni Moro ang layunin ng hindi sinasadya, awkward niyang ipinagtanggol ang sarili na alam niyang may librong sinulat ang propesor pero hindi niya nahanap. Nagsulat siya ng librong Ang Hindi Likas na Tao. Ang hindi likas na tao ay hindi ko na makita. Hinarap ko sa Amazon pero wala na ito. Medyo bigla ang palusot ito at di rin namin maintindihan kung bakit sa Amazon dapat ang libro. Kung kaya ni Moro maghanap ng publikasyon at artikulo online, mahirap paniwalaan na bigla siyang hindi na marunong mag-navigate sa internet o makita saan binebenta ang libro. At isipin mo, hindi naman kailangan ng eksperto. Madali lang bilhin ng libro sa website ng publisher. Doon namin ito binili. Umasa si Moro na hindi na susuriin ng followers niya ang mga impormasyong ito. Yung iba, pupunta lang sa Amazon at titigil na ron. Kakaunti lang sa kanila ang magtitiyagang bumisita sa website ng publisher. Ang hindi katotohanan ay ginagamit para maresolba ang pangunahing problema. Si Moro ay kumukontra sa mga palagay ng isang autor na sumulat ng libro kung saan detalyado niyang tinalakay ang kanyang teora, pero sa halip na gamitin ang mismong libro na siyang luhikal sanang gawin at kung saan matatagpuan ang lahat ng palagay at siyentipikong sanggunian ng ideyang kinukontra niya at malilinawan sana ang anumang pagdududa, hindi niya ito ginawa. Ginamit lang niya ang isang panayam bilang sanggunian. Bakit isa lang? Marami namang interview online. Bakit kaya siya naakit sa panayam namin? Kung gagamit siya ng higit sa isa, mawawala ang konsepto ng reaction video at pati ang mga benepisyo nito. Pero hindi lang yon. Kailangan niya ng buod ng idea ni Ragusa. Kailangan niya para sa kanyang video ang mismong buod na kinokontra niya, kailangan niya ng mga pagpapasimpol na nagbabawas ng mga komplikadong ideya sa ilang salita, pero malinaw na hindi ito sapat. Ngunit ito ay kapakipakinabang para sa isang talakayan. Kailangan niyang makita itong handa dahil hindi niya pwedeng siya mismo ang gumawa ng buod. Kung gagawin niya ito, hindi niya magagamit ang teknik ng pagpapakita ng kakulangan sa kaalaman. May isa pang malaking kontradiksyon sa operasyong ito. Klaro na walang respeto si Moro sa aming trabaho at ilang beses niya pa itong tahasang sinabi. Pero bakit ginagamit niya ang trabaho namin para husgahan ang kahandaan ng propesor?
Alam ng kahit sinong may kaunting karanasan na ang pag-edit ng video ay maaring maging isang muling pagsulat at maaari nitong baguhin ang mismong kahulugan ng isang pahayag. Kaya, bakit biglang nagtitiwala sa amin si Moro? Para sa isang nagsasabing gumagawa ng isang reaction scientifica, nakakahiya ito. Una, ginagawa niya ito nang hindi binabasa ang gawaing babatikusin at nagtitiwala pa siya sa buod ng taong hindi niya iginagalang at itinuturing niyang walang kakayahan. Ano ang meron sa sinasabing mahigpit na siyentipikong pamamaraan dito? Wala. Pero hindi yon mahalaga. Alam niya na sa mas nakararami, higit pa sa mga konkretong pagtutol, mas gusto nila ang iskandalo at walang magbabatikos sa kanya tungkol dito. O kahit papaano, karamihan ay hindi ito gagawin. Ngayon, kunin natin ang kaso ng bipedalismo at tuwid na tindig. Binabagot tayo ni Moro sa loob ng 10-10 minuto tungkol dito. Pinalalabas niya na hindi alam ng mga tao ang pagkakaiba ng bipedalismo at tuwid na tindig. At paulit-ulit niyang binabanggit ang listahan ng lahat ng mga nilalang na may dalawang paa. At sinasadya niyang balewalain na sa video dahil sa mga dahilan na sinabi na namin sa inyo, ang buong konseptong ito ay pinasimple bilang ganap na bipedalismo ng tao na ikinukumpara sa pagiging dalawang paa ng hayop. Ang ganap na pagiging dalawang paa ay isang natatanging katangian ng tao. Kung libro ang tinutukoy niya, hindi niya magagawa lahat ng ito. Sa libro, mas malawak at malalim ang paliwanag at may sanggunian pa sa iba't ibang siyentipikong publikasyon. Kung may makita siyang kontra sa libro, lalong magiging komplikado dahil kailangan niyang pabulaanan ang paliwanag sa maraming pahina at sanggunian. Mali ang salitang perdita. Sa ang maling pagkawala. Pinanipis lang ang balahibo kaya may konti pa. Okay lang naman, sige. Nagsisimula tayo sa isang walang saysay na puna at kinukuwestiyon ang salitang pagkawala. Mas mainam sanang gamitin ang pagnipis ng balahibo dahil numipis at lumiit ang mga balahibo. Pero ginamit pa rin ni Moro ang pagkawala ng balahibo at hirap siyang hindi ulitin ang parehong pagpapasimple sa natitirang video. Ipinapakita nito kung kailangan pa ng patunay ang pagiging walang saysay ng dati niyang pagwawastu na sa una ay mukhang wala namang masama. Layunin nitong ipakita ang autoridad sa manonood, hindi ang hindi pagkakaintindihan. Preparasyon, ang pagkawala ng balahibo ay unti-unting nangyari. Ang pagkawala ng balahibo, ang pagnipis ng balahibo ay sumunod pagkatapos. Nagpapatuloy ang usapan sa balahibo at ayon sa profesor, maraming posibleng dahilan nito tulad ng sexual na seleksyon. Mukhang hindi siya kumbinsido rito. Dito muling sumali si Moro, ano ang ginawa niya? Sinabi niya na maaring maraming dahilan kung bakit numipis ang balahibo ng tao. Ipinakita niya ang pag-aaral na nagsasabing ang pagkakaiba-iba ng mga parasitong nasa ulo, balahibo ng katawan at ari ay posibleng dahilan bukod sa iba pa kung bakit ito nangyari. Pagkatapos niyang sabihin ito, binanggit niya ang sexual na seleksyon at sinabing hindi rin siya lubos kumbinsido rito. Possible ring napili ang pagkawala ng balahibo dahil sa sexual na seleksyon. Kahit di ako naniniwalang ito ang paliwanag. At wala namang kakaiba rito. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik tayo sa simula. Walang nabago sa usapan, puro posibilidad lang ang narinig. Hindi rin pwede ang iba dahil walang kasiguraduhan sa paksa. Sa ngayon, puro rekonstruksyon at hinuha lang ito. Ano naman ang ginagawa ni Moro? Inilalabas niya ang kuneho sa sombrero na luluta sa debate, ang mga alien. Kaya ewan, kaya mga alien, di ba? Lagi nilang may ganitong bagay. Ito ay medyo typical na bagay. Ang lahat ng ito ay nagsilbi na naman para palakasin ang impresyon ng otoridad. Pinalawak ang usapan, dinagdagan ng mga detalye. Pero wala namang naidagdag na mga mapagpasyang elemento sa usapin. Bukod pa rito, nadagdag ang ideya na kapag nagduda tayo sa mga rekonstruksyong ito, iisa lang ang posibilidad. Ang mga alien. Sa wakas, matapos ang napakaraming minuto, may mas konkreto na tayong napag-uusapan. Sa video, tinalakay kung paano ang tuwid na postura at malaking ulo sa ating uri ay posibleng magdulot ng panganib sa reproduksyon. Sa particular na kasong tulad nito, nalalagay sa panganib hindi lang ang buhay ng sanggol sa panganganak at mga sumunod na yugto, kundi pati na rin ang buhay ng mismong ina. Binanggit ni Ragusa na ang pagkamatay ng ina ay maaring hadlang sa pagpapatuloy ng ating uri. Kung mamatay ang sanggol, pwedeng magkaanak ulit, pero pag ang ina ang namatay, hindi na ito posible. Kapag ang pagiging mabunga ay nagdudulot ng kamatayan hindi lang sa bata, kundi pati na rin sa ina, kailangan mong maintindihan, isa ito sa mga aspeto na maaaring maglagay ng wakas sa simula ng impyerno.
Hindi ito imbensyon ni Ragusa. Kilala at kapanapanabik na paksa ito na pinag-aralan ng maraming mananaliksik. Dahil ang tanong ay kung bakit ginantimpalaan ng seleksyon ang katangiang ito. Sapat na bang ipaliwanag ng kognitibong benepisyong dulot ng malaking utak ang pagkakaroon nito? Tandaan, ang malaking utak ay hindi agad ibig sabihin ay matalino. Mas mahalaga ang dami at kalidad ng koneksyon ng mga neuron. Kung ganon, sobrang talino na sana ang mga hayop na malalaki ang otak gaya ng balyena. Pero balik tayo sa paksa. Tulad ng nabanggit, maraming pag-aaral tungkol dito. Malawak ang pagtatalo sa isyung ito dahil komplikado at kakit-takit ang paksa, pero malinaw kay Moro ang lahat. Ngayong pagkakataon, ginamit niya ulit ang teknik ng pagputol para laliman ng usapan, pero may lumabas na bagay na hindi maintindihan. Ayan, dito may isang malaking hindi pagkakaintindihan. Medyo tama naman ang pangunahing idea. Mag-ingat tayo sa mga salita. Hindi sinasabi ni Moro na tama ang sinabi ng propesor noon, kundi halos tama lang. Kahit sabihin ng propesor ang isang bagay na talagang mahirap sabihing hindi totoo, malagang idiin na hindi ganoon ang kaso. Si Ragusa ay palaging malapit sa katotohanan, ngunit di niya ito ganap alam. Para salungatin si Ragusa, inuulit lang ni Moro ng mas detalyado ang sinabi ng propesor. Hindi klaro ang mali, pero may idinagdag siyang kawili-wiling bagay. Tama, pero dapat nating malaman dito kung gaano kalaki at anong porsyento ng mortality rate ang tinutukoy. Kasi kung pinag-uusapan natin ang mortality rate na nasa 1, 2, 3, 4, 5, 10% kung ganun, mula sa isang evolutionary na pananaw, talagang magiging isang napaka-espesyal na bagay. Dito, si Moro ay nagsimula sa isang kalokohang paliwanag na nagiging patunay kung paano gustong manipulahin ang usapan. Pero sa pagkakataong ito, tulad ng makikita natin, lahat ay pumalpak at ang resulta ay puro kalituhan lang. O mas tama, ito ang patunay kung paano ang buong video ng pagtutol na ito ay nakabase sa wala. Pero hindi dahil sa sinabi niya na sa pagkakataong ito ay mukhang mali, kundi dahil sa mismong paraan kung paano ito ginawa. Mag-step back muna tayo para maintindihan. Tandaan, si Professor habang nagpapaliwanag ng mga argumento ng libro ay nasa harap ng isang maliit na crew na nakatutok sa kanya ang 2 kamera at mga ilaw at may kausap na nanggigipit sa kanya. Si Ragusa ay nagsasalita ng walang script, umaasa lang siya sa kanyang alaala at sa kanyang kakayahan sa pakikipagtalo. Wala siyang paraan para i-verify ang anumang bagay kung sakaling magkamali ang kanyang memorya tungkol sa isang particular na detalye. Hindi dapat maliitin na para maging epektibo ang interview, kailangan ding hamunin ng nag-i-interview ang mga tsura ng kausap. Kaya masasabi natin na ang sitwasyon ni Ragusa ay hindi mayahambing sa sitwasyon ni Moro. Komportable ang sitwasyon niya, nagre-record sa studio, pwedeng huminto o ituloy ang recording ayon sa gusto niya at nasusuri niya ang datos na binabanggit. Kahit ganito, napapansin pa rin nating hindi maayos ang takbo ng mga bagay. Si Moro, na laging gustong sumabat at kumontra sa pinakikinggan niya, ay nagsasabing hindi mahalaga ang mortality ng mga ina sa pagpapatuloy ng species. Bilang patunay, binanggit niya ang datos ng WHO ukol sa mortality sa Africa noong 2020 na may average na isa kada 1,000. Ang totoo, gaano man kakakila ang mga pagkamatay sa panganganak, ito ay nasa sukat pa rin ng isa sa bawat 1,000. Tingnan ninyo, tinitingnan ko ang datos ng WHO sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, sa mga pinakamahihirap na bansa, kadalasan ay mas mababa sa isa sa bawat 1,000 ang namamatay sa panganganak. Anong pinapatunayan nito? Paano mo ikukumpara ang kasalukuyang mortality rate sa mortality rate? 200,000 taon na ang nakalipas. Cognitive bias ito na ginamit para suportahan ang argumento niya. Sa puntong ito, pwede na nating gawin ang ginawa ni Moro. Ayon sa ulat ng WHO na nasa website ng Institute of Health, na nagsasaad na sa 20 taon mula 2,000 hanggang 2020, ang mortality rate ay bumaba ng 34% sa buong mundo. Mula sa 339, bumaba na lang sa 223 sa bawat 100,000 sanggol na ipinanganak ng buhay ang pagkamatay. Para mas maintindihan ang trend ng mortality, pwede nating balikan ang datos sa website ng Instituto Superiore de la Sanità. Doon mababasa natin na noong 1,990 kaya 34 na taon lang ang nakalipas, taon-taon ay may 546,000 kababaihan na namamatay dahil sa panganganak kumpara sa 287,000 noong 2020, kaya halos doble yon. At ito ay 34 na taon lang ang nakalipas. Anong klaseng mortality ang meron 200,000 taon ang nakalipas? Hindi talaga natin alam dahil walang konkretong ebidensya mula nun, pero may isang kawili-wiling impormasyon mula sa sinaunang Roma.
May mga mananaliksik na sumuri kung anong uri ng mortality ang nararanasan ng kababaihan sa panganganak. Siyempre, wala tayong eksaktong pagtataya at hindi natin ito makukuha. Pero sa pamamagitan ng paghahalo ng iba't ibang datos tulad ng mga kasaysayang ulat, kronika, kaugalian at tradisyon, tinatayang ng ilang mga eskulay na mataas ang antas ng mortality noon. May posibilidad na isa sa bawat 3 babae ang namamatay habang nanganganap o dahil sa komplikasyon ng panganganak. Pinag-usapan ito halimbawa ni na George Duby at Michelle Perot sa A History of Women in the West, Keith Hopkins sa The Population of the Roman Empire o Judith P. Hallett sa Roman Women. Tila kinukontra nito si Moro, hindi lang sa mas mataas na bilang ng namatay, ilang dekada pa lang ang nakalipas, kundi pati sa posibilidad na malagay sa panganib ang ating uri dahil sa mga ganitong pangyayari. Dahil kung pag-uusapan natin ang mortality na nasa 1, 2, 3, 4, 5, 10% kung gayon mula sa isang tunay na evolusyonaryong pananaw, talagang magiging isang napaka-espesyal na pangyayari ito. Kung hindi ko muna isa sa alang-alang ang malaking agwat ng 1 hanggang 10% at mas mag-iingat ako sa pagbanggit ng mga numero, malinaw na mas mataas ang mortality noon. At para magkaroon ng palatandaan na ganoon na, sapat na ang makabasa ng ilang nobela noong 1800 o unang bahagi ng 1900 kung saan madalas pinag-uusapan ang ganitong pangyayari. Hindi pa kasama dito ang mga matatanda na siguradong may alam na kwento ng lola, tiyahin o kakilala na namatay sa panganganak o komplikasyon nito. Patunay ito sa laganap na pangyayaring ito noon. Ngayon, kung gusto nating gamitin ang parehong paraan na ginamit ni Moro para maliitin ang sinabi ni Ragusa, pwede nating gamitin ang mga datos na ito at ipakita na sa loob lang ng 30 taon, kalahati na lang ang namamatay. Maari rin nating banggitin ang tantiyan ng ilang mananaliksik mula sa pag-aaral ng sinaunang dokumento at natuklasan sa Roma. Pero hindi natin gagawin yon dahil mas komplikado pa rin ang usapan at hindi lang ito ang dapat tingnan. Kailangan ding isaalang-alang ang marami pang ibang mga salita. Sa sinaunang Roma, mas mataas talaga ang antas ng pagkamatay kaysa ngayon. Makatuwiran ding isipin na lalo pang mas mataas ang pagkamatay noong panahong prehistoriko. Walang saysay ikumpara ang datos na yon sa 200,000 taon na nakalipas. Si Mamoro, sa kanyang labis na pagnanais na sumalungat, ay agad ding nakagawa ng isa pang luhikal na pagkakamali. Sa nakaraang 30 hanggang 40,000 taon, tuloy-tuloy ang paglago ng populasyon ng tao sa mundo, kahit wala pang ospital noon. Kahit paminsan-minsan may namamatay na ina at sanggol sa bawat libo, patuloy pa rin ang paglago ng populasyon. Walang siyentipikong basehan ang pahayag na ito. Para mo na ring sinabing, hindi na natin tinatanong kung bakit sumisikat ang araw dahil araw-araw natin itong nakikita. Ngayon, sigurado kami na kung kami ang nagsabi ng mga linyang ito sa halip na siya, siguradong maglalaan si Moro ng hindi bababa sa 20 minuto para pag-usapan ang buong kwentong ito. Hayaan na natin yon. Lipat na tayo sa susunod na paksa. Mga 200, 1,100 at 50,000 taon nang nakalipas sa Africa, lumitaw ang Homo Sapiens. Ngayon, gusto naming magbigay ng maikling paliwanag tungkol sa mga pets ang kinukwestiyon ni Moro sa aming video at sinasamantala namin ang pagkakataon para iugnay ito sa isang bagong paksa. Ayon kay Moro, mas maaga lumitaw ang ating species kaysa sa pets ang ipinakita sa video. Isinulat namin na lumitaw ang Homo sapiens mga 200,000 taon na ang nakalipas at ayon kay Moro, may bagong tuklas na nagsasabing umaabot ito sa 300,000 taon. Mayroong ilang mga problema. Isa dito ay tungkol sa oras. Sa ibig sabihin na kahit dito, ang mga petsa ay hindi na napapanahon. Ang 150,000 hanggang 200,000 taon na ang nakalipas ay di na haanong napapanahon. Halimbawa, noong 2017 lumabas ang isang kilalang pag-aaral. Alam din namin ang pag-aaral na binanggit ni Moro. Pero pinili lang naming maging konserbatibo, ibig sabihin gumamit ng tiyak at hindi mapag-aalinlangan ng datos na pinagkakasunduan nating lahat. Ginawa pa rin namin ito kahit may bagong pag-aaral na nagpapakita ng mas maagang paglitaw ng tao. Itong bunggo na halos sapiens na at namuhay mga 300,000 taon na nakalipas. Para maging eksakto, dapat nating idagdag na totoo na ang mga bagong natuklasang fossil tulad ng sa Jebel Irhoud sa Morocco ay maaaring magpahiwatig ng mga unang individual ng Homo sapiens ay maaaring umabot sa mga 300,000 taon na ang nakalipas. Pero ang petsang 150,000 hanggang 200,000 taon na binanggit natin ay tumutukoy sa ibang konsepto na pareho ring mahalaga. Ito ay ang tinatawag na mitochondrial na Eva, na siyang pinakakamakailang karaniwang ninuno kung saan nagmula ang lahat ng kasalukuyang tao sa pamamagitan ng linya ng ina.
Ito halimbawa ay ang pahina ng website ng Trekani. Makikita nating nakasulat na nagsimula ang kasaysayan ng Homo sapiens mga 100,000 hanggang 200,000 taon nang nakalipas o hanggang 300,000, depende sa definisyon at kung ang mga fossil noong panahong yun ay itinuturing na huling Homo erectus o unang Homo sapiens. Mahalaga ang pagtutol na ito para bigyang diin ang isang pangunahing konsepto na nagdadala ng bagong mahalagang elemento. Dapat nating tandaan na kahit tama at napatunayan ang isang pag-aaral, hindi nito agad nababago ang pananaw ng komunidad na siyentipiko. Para mangyari ito, kailangan ng panahon at karagdagang mga pag-aaral na magpapatunay dito, ngunit alam na alam ito ni Moro. Pero ang karamihan sa mga tao na kinakausap niya ay hindi ganoon. Kaya alam niya na para pabulaanan ang kahit anong sinasabi sa video, sapat na ang maghanap ng isang pag-aaral na nagsasabi ng iba o nagpapakita ng hypothesis na gusto niyang suportahan at ayos na. Pero kahit gaano katama ang isang pag-aaral, hindi nito nababago ang debateng siyentipiko. Ang ganitong pangangatwiran ay tinatawag na cherry picking mula sa Ingles na nangangahulugang pagpili lang ng pinakamagagandang seresa at pagbalewala sa mga hilaw o hindi maganda ang kalidad. Kung ituturing na seresa ang mga pananaliksik, maaari kong piliin lang ang sumusuporta sa panig ko at balewalain ang hindi. Sa larangan ng teorya ng ebolusyon na maraming research at hypothesis, isipin ang debat ukol sa pagkawala ng balahibo. Pasensya na, maraming hypothesis sa pagnipis at pagliit ng balahibo sa katawan kadalasan magkasalungat at depende sa kwentong gusto mong sundan. Isa pang mahalagang pagtutol, ginawa ito ni Moro nang isama ni Ragusa sa usapan ang paksa tungkol sa DNA. Konti lang ang pinagkaiba natin sa mga unggoy, mga 5 lang na porsyento. Tapos dito, natatawa ako kasi yung mga pagkakaiba sa pagitan natin at ng mga unggoy, alam mo yun, tayo ay mga unggoy din, ibig sabihin sa pagitan natin at ng ibang mga unggoy. Pero sige, mga espesyal na katawagan lang naman yan. Ngunit ang mga espesyal na katawagan ayon kay Moro ay Pwede kong durugin ang mga puwet nila. At may oras pa ako ng mga putay ng isda. pasensya sa kaunting delay, pero matapos ang isa na namang walang saysay na paglilinaw na paulit-ulit ang layunin, napapaisip tuloy kung ang higpit ng paliwanag na gusto ni Moro ay para lang kay Ragusa o kung si Moro ay may espesyal na pahintulot na nagpapahintulot sa kanya na magsalita ayon sa gusto niya. Patuloy ang usapan at ipinaliwanag ng propesor kung gaano kaliit ang pagkakaiba sa katangian ng tao kapag tiningnan ang DNA. Ang pagkakaiba sa pagitan natin at ng mga unggoy ay napakaliit, ilang porsyento lamang. 5% kung gusto natin maging maluwang sa pagtantiya. Sa 5% ang pagkakaibang ito, nakatago ang mga pagkakaiba mula sa pananaw ng fenotipo, morpolohiya, pagganap, estruktura, pisyolohiya, at iba pa. Mga napakalalaking pagkakaiba. At kaya nga, ito ay palaging isa sa mga suliranin ng mga nag-aaral ng genome, ng mga genomista, na maunawaan kung ano ang mga genetic na salik na dahilan kung bakit tao ang tao at unggoy ang unggoy. Ang atensyon ng mga mananaliksik ay lumipat sa ibang bahagi ng genome na tinatawag na junk DNA. Ibig sabihin ay ang DNA. Kaya ang ideya ay sa paglipas ng mga taon, tingnan natin ang mga gene at ang mga gene ay halos magkapareho. Ang bahaging tinatawag na junk DNA ay maling terminong ginagamit sa parang ito sa videong ito. Kung pag-uusapan ng mga bahaging hindi nagko-code pero may tungkuling mag-regulate, hindi ito matatawag na junk DNA. Pero ibang usapan na yan. Nakakatuwa na may ganito talaga. Parang may misteryosong aura, di ba? Tiningnan natin ang mga gene, halos magkapareho ang mga gene. Pero kapag tiningnan natin ang mga hindi nagko-code na bahagi, makikita natin ang malalaking pagkakaiba. Hindi malinaw kung bakit siya nagugulat. Sabi ni Moro, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng propesor pero sinasabi rin niyang mali ito. Ganoon ang intindihan natin dahil hindi niya naiintindihan ang propesor. Pero sa totoo, hirap tayong unawain kung ano talaga ang ibig sabihin at kinokontra ni Moro. Ang malaking bahagi ng pagkakaiba sa DNA ng tao at unggoy ay matatagpuan talaga sa hindi nagko-code na bahagi ng genome. Ang hindi nagko-code na bahagi ng genome ay yung parte ng DNA na walang impormasyon para gumawa ng protina. Bakit ito mahalaga? Isa sa mga dahilan ay posibleng naroon ang mga pagkakaibang hinahanap natin sa tao at unggoy. Maraming pag-aaral ang napapahiwatig nito, pero may higit pa dyan dahil totoo na karamihan ng mga gene.
Ang mga gene para sa protina ng tao ay kapareho rin ng sa unggoy. Kahit parang maraming pagkakaiba sa protina, sa totoo lang, hindi naman ganoon kalaki. Dahil kung titingnan natin kung paano binubuksan at pinapatay ang mga gene ng tao at unggoy. Kaya, kung paano na ipapahayag ang mga ito habang umuunlad ang embryo ng ating species kumpara sa pag-unlad ng embryo ng mga unggoy, mapapansin natin na nandoon ang mga pagkakaiba. Doon natin makikita ang pinakakitang-kita mga pagkakaiba, ang pinakamalaki, lalo na habang umuunlad ang utak. Ibig sabihin, sa ibang salita, ang parehong mga gene na meron ng unggoy ay meron din sa ating species. Pero pinapagana natin ang mga ito. Pinapagana natin sila. Ilahad natin ito sa ibang paraan, mas tiyak lalo na sa antas ng utak habang umuunlad ito. Pati sa adult, pero mas habang umuunlad. Ano ang napapabukas o patay ng gene sa tiyak na paraan? Ito ang non-coding na bahagi ng genome. Malaki ang tsansang nandoon ang dahilan kung bakit tayo tao. Ayos ba? Gets na? Naintindihan nyo ba? Ang hindi nagko-code na bahagi ang siyang may pinakamaraming pagkakaiba na nadudulot ng malaking kaibahan kung paano na ipapahayag ang mga gene. At kaya nga, parang ganito, okay mga tol, ganito rin to para sa lahat ng hayop, ibig sabihin para sa lahat ng hayop. May malaking pagkakaiba minsan sa mga coding at hindi coding na reyon, pero kumbinsido si Marco Ragusa na mahalaga rin ang mga hindi coding na bahagi na pinag-aaralan niya. Nasa tao lang ito at ang mga pagkakaiba sa mga hindi coding na bahagi ay normal sa mga hayop o baka may misteryosong layunin. Hindi ko maintindihan kung para saan ito, para saan ba ito, para dito sa sinabi ko. Ayan. Dito makikita ang karaniwang pagbibintang ng motibo. Interesante ring alamin kung saan nakuha ni Moro ang ideya na iniisip ni Ragusa na para lang sa tao ito. Narinig niyo ba ang propesor nga nagsabi nito? Sabi ng propesor, ang pagkakaiba ng tao at unggoy na halos magkapareho ang genome ay hindi lang sa coding genes kundi pati sa non-coding. Doon maaaring nakatago ang totoong pagkakaiba. Paano kung ihambing natin kung paano binubuksan o pinapatay ang parehong gene sa tao at unggoy habang umuunlad ang embryo ng bawat species? Napagtatanto natin na narito ang tunay na pagkakaiba lalo na habang umuunlad ang otak. Parehong may mga gene ang unggoy at tao, pero iba ang paraan ng paggamit natin habang umuunlad ang otak. Ano ang nagpapagana o nagpapatay dito? Yung parte ng DNA na hindi nagko-code. Ang realidad na kahit sino ay pwedeng kumpirmahin sa pamamagitan ng panonood ng video ay si Ragusa ay nagtanong lang tungkol sa isang mahalagang tuklas na nangyari kamakailan lang. Doon nakita na malamang ang nagkakaiba sa lahat ng mga nilalang ay hindi ang mga gene na nagko-code gaya ng pinaniniwalaan noon. Pero mukhang mas may kinalaman ito sa mga tungkulin ng bahagi ng genome na dati ay itinuturing na walang silbi at tinawag pang basurang DNA o junk DNA. Ayon sa ilang evolusyonista, ang basurang DNA ay patunay ng mga prosesong evolusyonaryo sa paglipas ng panahon. Kaya itinuturing itong parang isang uri ng basurang material. Pagkalipas ng halos isang oras, sinabi ni Giacomo Moro na dito magsisimula ang pinakamagandang parte ng video. Pakiusap, ito na ang pinakamagandang bahagi ng video. Mga kaibigan, dito na magsisimula at magiging kakaiba. Hanggang dito, pwede pang masabing katanggap-tanggap ang video. Mula dito, nagiging sobrang katawa-tawa na ang takbo ng kwento. Sige, handa na ba kayo? Dito, ipinaliwanag ng propesor ng utak ay hindi talagang para gawing mas matalino tayo, kundi dapat ituring na parang makapangyarihang hardware. Kung walang tamang operating system, di magagamit ng buo ang potensyal nito. Ang ating utak bilang isang organo, kumbaga, ay hindi naman genetically nakaprograma para gawing matatalinong nilalang tayo. Mas matalino tayo, sabihin na nating mas matalino kaysa sa ibang hayop. Pero hindi ganun, para lang itong hardware, parang kapag bumibili tayo ng supercomputer. Kapag binuksan natin ito, napapansin natin na wala itong operating system, kaya wala tayong magagawa dito. Pinutol agad ni Moro si Ragusa. Pandaan ninyo, ito ang teknik niya. Giit niya, hindi totoo na walang operating system, kundi may mas basic na operating system. Kaya, ang sinasabing walang operating system ay hindi lubos ng totoo dahil ang utak ay hindi tabula rasa. Meron itong heuristics sa madaling salita. Tayo ay particular na magaling sa pagkilala ng mga mukha. Agad-agad kapag nakita natin, meron tayong kakayahan na makilala ang ilang pisikal na batas ng automatiko.
Halimbawa, kung makakita tayo ng isang bagay pagkatapos ng ilang buwan ng buhay, pero kahit na parang bagong panganak pa lang tayo, sa totoo lang kahit hindi pa natin ito natutunan. Ayan, ilagay natin sa ganung paraan. Maraming kilalang eksperimento tungkol dito sa tao at sisiw. Ipinapakita nila na mayroon na tayong mga, sabihin na nating, pangunahing mga patakaran sa loob natin. Kapag nakakakita tayo ng bato na gumagalaw ng pahalang, agad nating nahuhuli nito ang atensyon natin kasi akala natin may taong nagtutulak nito. Kahit di natin alam ang batas ng pisika, parang nakaprograma na ito sa atin at bahagi ng ating heuristics. Pero ayos lang, sabi niya hindi sapat ang utak lang para sa lahat ng kakayahang kognitibo, kailangan pa ng iba at pagsasanay. Nang pinatugtog niya muli ang video, ito agad ang sinabi ng professor. Genetically na-activate ang operating system ng utak natin, pero basic lang ito. Napaka-marginal na hindi naman talaga tayo naiiba ng husto sa ibang hayop. Pero kailan nga ba tayo naging ganito katalino? Kahit dito, walang silbi ang pagsingit ni Moro dahil pareho lang naman ang sinasabi nila. Dito rin sa pagputol ng usapan, inulit niya ang estilo niya. Tandaan ninyo kung anong salita ang ginamit niya sa simula. Hindi yon lubos na totoo. Pagkatapos, may nangyaring kakaiba, nagkamali at lumabas ang graphite na para sa ibang video. Ipinapakita ng araw ang mga kamanghamanghang banyagang mundo. Para kay Fermi, lumitaw ang tekstong sa pagitan ng mga neuron. At pagkamatay ng ibang neuron, lahat ng siklo. Ipinapakita ng araw ang mga kamanghamanghang mundong alien. Ano ba yan? Hindi ko iniisip na may kinalaman yan, pero ayos lang. Kasama ang nanay. Pinag-usapan niya yan sa huling video na in-upload niya ilang araw nang nakalipas at sobrang enjoy siya. Ipinapakita ng araw ang mga kamanghamanghang mundong alien, may kasapang otak at mga galaksya sa loob. Naiintindihan nyo? Ito ang konteksto, hindi ito kailanman tahasang sinasabi, pero malaki ang ambag ng konteksto para gawing ganitong uri ng kwento. Kaya karamihan ng mga komento ay tungkol doon. Bakit ko ba nililinaw lahat ng ito? Dahil mahalaga na magharap-harapan tayo at huwag maglokohan. Tama si Moro, mahalaga na magharap-harapan tayo at huwag maglokohan. Kaya ipaliwanag natin kung ano ang nangyari. Nagkamali ang editor sa timeline na ilagay ang text mula sa graphics ng ibang video. Sa totoo lang, ang video na tinutukoy ng karatulang yon ay ito. Ikinukuwento nito kung paano ginagamit ang pagkurba ng espasyo dahil sa grabidad ng araw bilang gravitational lens para makita ang mga planetang malayo sa solar system abot daan-daang light years. Ang alien ay ginagamit para ilarawan ang pagkakaiba ng mga mundo na maaring mas malinaw nating makita balang araw. Isang kaakit-akit na paksa. Ang karatulang ito na labis na kinatutuwaan ni Moro ay ipinapakita sa totoo lang ang cognitive bias tungkol sa mga alien na siyang pinagbabatayan ng buong tinatawag na reaksyon. Umabot pa sa puntong nakakakita siya ng konstelasyon sa larawan ng otak, iniisip niyang may haka-hakang sabwatan o subliminal na mensahe na ibinubunyag niya. Ipinapayo namin kay Moro, ngayong debunker na siya, na siguraduhin niyang nasusuri ang mga konklusyon na ibinabahagi niya sa kanyang mga tagapanood. Dahil kapag hindi ito nangyari, nangangganib ka sa pinakamabuting kaso na mapahiya at sa pinakamasama na mapaharap sa mas mabibigat na sitwasyon. Ano naman ang kaugnayan nito kay Ragusa? Maaring mag-imbestiga ang isang channel ng mga pangyayari, personalidad at teoryang lampas sa karaniwang kaalaman. Hindi ibig sabihin na ang mga ini-interview sa isang episode ay sang-ayon sa lahat ng ideya sa mga naunang video. Kaya hayaan na lang natin si Moro sa kanyang opinyon pero sana maging mas maingat siya sa mga pahayag niya. Ngayon, magpatuloy tayo sa video. Pagkalipas ng unang 2 taon ng buhay, tumitibay ang koneksyon ng mga neuron sa isa't isa. Kapag hindi nagagamit ang mga sirkito, kailan nga ba hindi ito nagagamit? Kapag walang mga stimulus, namamatay ang mga koneksyon sa pagitan ng mga neuron. Namamatay din ang mga neuron. Makikita rin ang ganitong phenomena sa mas matindi pang paraan. Sa tinatawag na feral children, ibig sabihin yung mga batang pinalaki ng hayop mula pagkabata sa iba't ibang dahilan. Sa ganung kaso, ang stimulus na natatanggap ng mga sanggol na ito ay isang uri ng, kumbaga, stimulong panghayop. At malinaw na ang pangbuo. Mababa ang uri ng stimulus at primitibo ang pagbuo ng kanilang central nervous system. Bakit ganito at ano ang ibig sabihin nito? Ngayon, malinaw at maliwanag na ang lahat. Ito ang pundasyon ng pedagogya. Itong mga bagay na sinabi ko sa inyo, ganun nga. Ganun nga. Pero daan-daang libong taon na ang nakalipas.
Ano uri ng mataas na kultural na mga pampasigla ang maaring ibigay ng mga magulang sa mga bata? Kung ipagpapalagay na inaalagaan ng mga magulang ang mga bata, lalo na ng ina, gaya ng ginagawa nila ngayon. Mukhang hindi ganong naintindihan ni Moro ang ibig sabihin ng propesor. Ang mga feral children ay nagpapaisip kay Moro na sinasabi ng propesor na ang mga batang primitibo ay namuhay gaya nila. Walang kahit anong saysay na isipin na noon ang mga bata ng ating uri o ng mga uri natin bago pa tayo sa kahit anong paraan ay namuhay na parang mga feral child, hindi ba? Tulad ng mga individual na ito na pinalaki ng mga hayop o pinalaki sila ng ibang mga hayop. Siyempre, dahil tayo rin naman ay mga hayop. Pero may kultura tayo, may tiyak tayong pagpapasa ng kultura. Hindi ito sinabi ng propesor. Ipinuntulang niya sa pamamagitan ng isang halimbawa na kailangan ng otak natin ng tiyak na stimulus at kung walang kultural na stimulus, mananatili lang ito sa pangunahing gawain. Hindi ito nagbibigay ng malaking kalamangan sa kanya kumpara sa ibang hayop ayon sa mga eksperimento at pag-aaral tungkol sa feral children. Ang utak ang lumikha ng kultura, ngunit kailangan din ito ng mga stimulus mula sa kultura para gumana. Parang loop ito at parang maraming checkmate. Agad pinutol ni Moro ang usapan ng propesor at sinabing wala iyong saysay. Dahil ang kultura ay umunlad sa panahon, noong una ay ibinabahagi lamang ang natutunan. Nagkaroon ng patuloy na co-evolution. Mga gino-utak. Kultura kaya sa mga Australopithecine, may mga aspeto ng kultura, di ba? Gawin natin, ibig kong sabihin, gawin natin. May particular na paraan ng paggawa at pagbasag ng kagamitan, may prutas na mas kinakain kaysa iba, may nakakalason at hindi. Mag-ingat ka, baka kainin ka niyan. Yung isa, hindi. Kung lalabas ka sa araw, siguraduhin hindi ka kainin ng leon. At unti-unting lumago ang mga kultura habang unti-unting lumalaki ang mga utak. Dahil dito, lumago ang panlipunang aspeto at naging mahalaga ang pagbuo ng mga grupo. Mahalaga rin ang dinamika sa pag-itan ng mga ito. Ang mga individual na may mas malalaking utak ay nagkakaroon ng mga benepisyo, lumalaki ang mga utak, at kasabay nito ay lumalago rin ang mga kultura. Co-evolution, genes, kultura, co-evolution, utak, kultura. Parang ipinapaywatig na iniisip ng propesor na hindi ganon. Pero kung titingnan natin ang simula ng kanyang pangangatwiran, binibigyang diin niya na maaring hindi sapat ang mga unang pampasigla ng kultura para magbigay ng kalamangan laban sa mga hayop sa mapanganib na kapaligiran. Hindi ibig sabihin na wala sila. At sa puntong ito, tinatanong ng propesor kung kailan natin maaring tukuyin ang simula ng kultura. Pagkatapos niyang sabihin na hindi ito madaling gawin, sinabi niyang maaari nating ituro ang isang panahon mga 40 o 50,000 taon nang nakalipas. Sa puntong ito, sumabog si Moro at sinabi na hindi alam ng propesor ang kanyang sinasabi at wala siyang ideya kung ano ang kultura. At dito, malinaw na hindi alam ni Profesor Marco Ragusa, hindi niya alam kung anong konsepto ng kultura, ibig sabihin, ang transmisyong pangkultura ng impormasyon. Meron ding kultura ang ibang hayop. Ano nga ba ang kultura? Dante, ang kakaibang ideya naman niya tungkol sa kultura. Ipinunto ni Moro na may pagpapasa rin ng kultura sa hayop at nagbanggit siya ng ilang halimbawa na ipapasa ang kultura sa bawat henerasyon at lalo pang nagiging komplikado. Pagkatapos ay sumilang ang kultura. 40 o 50,000 taon na raw ang nakalipas, pero sino ang nagsasabi niyan? Wala naman, sa pinakamataas ay 40 o 50,000 taon na ang nakalipas. Matatagpuan natin ito sa Europa o sa ilang bahagi ng Afrika. May mga ulang ebidensya ng pagguhit, ngunit hindi yon simula ng kultura. Noon, maaring nipapahayag ang kultura sa ibang paraan sa pamamagitan ng sayaw, sa pagpapasa ng mga teknik, sa pag-unlad ng mga kagamitan. Mga kagamitan, malinaw na malinaw sa atin yon. Sa 3 milyong taon, saksihan natin ang pagbabago ng iba't ibang kultura at kagamit ang bato mula pa 2 milyong taon ang nakalipas. Iyan ang kulturang naipapasa sa bawat henerasyon. Mukhang nabisto ni Moro ang kakulangan ng propesor. Balikan natin ang usapan ni Ragusa kung saan tayo tumigil. Ipinapaliwanag niya kung paano ang kakulangan sa pampasiglang kultural ay nagpapahina sa utak. Binanggit niya na mga 40-50,000 taon na ang nakalipas, maaring noon tayo nagsimulang magkaroon ng ebidensya na mas maunlad ng paggamit ng ating utak. Tiyak na maaring iugnay ang pagsilang ng kultura sa mga unang gawaing panlipunan ng tao. Mga 40,000 taon na ang nakalipas ay ang panahong karaniwang tinutukoy bilang isang tunay na punto ng pagbabago sa kasaysayan ng tao. Mahalaga ang panahong ito kaya tinawag itong dakilang pagtalon pasulong.
Noong panahon na yon, nakita natin ang mabilis na pagyusbong ng mga komplikadong gawi sa kultura. Doon lumitaw ang mga unang anya ng sining sa kuweba, nilika ang mas pinung mga kagamitang bato at nagkaroon pa ng mga paunang instrumentong pangmusika. Ang mga bakas ng libingan, totem at simbolo ay nagpapahiwatig ng pagsyusbong ng espiritualidad at kakayahan na posibleng kaugnay ng mas komplikadong paggamit ng wika. Ito ay mga kilalang katotohanan na kinikilala ng komunidad ng Agham. Hindi ibig sabihin na biglang nangyari ang lahat, kundi sa panahong ito, bumilis ang pag-unlad ng komplikadong gawe sa kultura at simbolikong pagpapahayag. Kaya mas malalim na paggamit ng ating mga kakayahang kognitibo, ang propesor ay tumutukoy sa mga mas mataas na kakayahang ito dahil ito mismo ang paksa ng talakayan. Binigyang diin niya makalipas ang konti na noong simula ng ating ure, hindi ganap na gamit ng ating mga ninuno ang kanilang otak. Iniisip ko ang mga unang kinatawan ng ating uri, 200,000 taon na ang nakalipas. 300,000 taon na ang nakalipas. Kung gusto natin bumalik pa ng kaunti, totoo na meron sila malalaking ulo. Pero wala sila, kumbaga nasa isang antas sila na mababa pa ang bersyon ng kanilang software, kaya hindi nila ito magamit. Hindi lang nila ito magamit, kundi nagbigay din ito sa kanila ng ugali at katalinuhan na hindi naman talaga mahusay kung titingnan natin sa pangkalahatan. Parang pinili ng kalikasan. Daan-daang libong taon nang nakalipas, ang isang organong nagdulot ng maraming problema sa atin. Tulad na napag-usapan natin, pero magagamit lang natin ito ng lubos pagkalipas pa ng daan-daang libong taon. Ito, mula sa pananaw ng ebolusyon, ay isang napakakakaibang bagay dahil ang kalikasan ay napaka-practical sa mga ginagawa nito. Mas gusto nito ang itlog ngayon kaysa sa inahin bukas, at ang kalikasan ay hindi nandidisenyo. At lalong hindi kapag ang organong yon ay mas nagpapataas ng panganib ng kamatayan mo. Dalawang posibilidad lang meron tayo, di ba? Hindi pwedeng isa lang ang kwento. Kaya alinman, mali ang kwento o may alien A o B. Lumalabas na si Moro. Sa medyo ng aasar na paraan, sumagot siya na ang tanging solusyon sa tanong ng propesor ay mga alien. Ang propesor naman ay naglatag ng isa sa maraming opisyal na sagot. Tanong. Sa pagkakataong ito, maaari din natin pag-usapan ang tungkol sa sexual na seleksyon. Kaya dapat nating isipin na ang ating mga sinuunang ninuno ay mas pinipiling makipagpareha sa mga taong may malalaking ulo kahit na hindi naman talaga sila mas matalino kaysa sa iba. Pinutol ni Moro ang propesor at iginiit na hindi pwedeng isantabi ang posibilidad ng sexual na seleksyon. Ano ang mga puwersa nagpalaki sa utak? Maraming palagay at pinaka-popular ang social brain hypothesis na ayon dito sa isang social na setting, pagiging bahagyang mas matalino kaysa karamihan. Ginagantimpala nito dahil nakakatulong itong makaakit ng babae kaya may sexual na seleksyon at nagbibigay din ng kalamangan sa ibang individual, hindi ba? Hikayatin silang sumabak sa digmaan kapalit mo, sa madaling sabi. Pero ang pagiging mas matalino ba ay talagang ang ginagantimpalaan? Palagay lang ito kasi hindi laging bentahe ang katalinuhan sa sosyal na kapaligiran. Minsan ibang katangian ang ginagantimpalaan, lalo na sa isang hindi ligtas na kapaligiran para sa agarang kaligtasan. Bagaman mahalaga ang katalinuhan sa paggawa ng kagamitan, ang lakas at tibay ay nagbibigay ng mabilis na bentahe sa kaligtasan. Mas mahalaga minsan ang protektahan ng anak kaysa katalinuhan dahil ang katalinuhan ay nakadepende sa konteksto ng kapaligiran at lipunan at hindi palaging sapat. Kung titignan ng paligid na yon, mukhang hindi ang pinakamatalino ang may hawak ng mundo. Magpatuloy tayo, ngunit mahalagang tandaan na may diskusyon pa rin dito. Ang talakayan ay lumilipat sa isa pang kakaibang katangian ng tao, ang neotenia, ang phenomenon kung saan kahit sa pagtanda nananatili ang mga katangiang pambata sa isang ure. Ayon sa propesor, hindi laganap ang neotenia sa kalikasan at may ibinigay siyang halimbawa. Maging sa pagkakataong ito, nagbigay ng paglilinaw si Moreto at nagsimula siyang magbanggit ng mga halaman at hayop na may mga katangiyang neoteniko. Sinasabing ang neotenia ay karaniwan sa kalikasan. Naghanap ako ng neotenic sa Google Scholar para makita kung ilang resulta ang lalabas at may lumabas na 11,000 at 500 na resulta at hindi naman ito tungkol sa mga pinaamong hayop.
Dito, usapan ito sa pangkat ng mga salamander, dito naman sa chimpanzee, dito ayos lang, dito naman tungkol sa tao. Perfecto. Dito, sa loob ng isang grupo ng mga halaman, dito rin isa pang grupo ng mga halaman. Pinag-uusapan natin ang ibang grupo ng lichen at grupo ng mga amphibian, pati na rin ang isang uri na kamag-anak ng axolotl. Hindi lang nabanggit ni Moro na may iba't ibang uri ng Neotenia, bahagya, kumpleto, opsyonal, permanente, maaaring ma-induce o talagang permanenteng obligadong Neotenia. Ang pagsasama-sama ng lahat sa isang kaldero ay isang generalisasyon na ginawa ng may malinaw na layunin na gawing magulo ang usapan. Bukod pa rito, sa mga halaman, ito ay isang phenomenon na kahawig ng Neotenia sa ating species. Ngunit ang Neotenia ay permanente at obligadong mangyari, samantalang sa axolotl, halimbawa, nagkakaroon ng transformasyon tunggo sa ambistoma. Kapag inilagay natin ang thyroid hormone sa tubig, nagpapatuloy ang talakayan at napupunta sa usapin na ang mga hayop na amo ay nagpapakita ng mga neotenic na katangian at pati ang tao ay mayroon din ito. Paksa na, sabi ng profesor, ay alam din ni Darwin. Patuloy ang paghahambing sa ating uri at Neanderthal na itinatampok ang neotenic na katangian ng sapiens. At dagdag pa rito, binanggit na ang ating uri ay nagpapakita ng mga katangiang tipikal ng isang uri na dumaan sa proseso ng pag-aamo. Nagtanong ang profesor ng mapanuksong tanong. Sa puntong ito, kahit sino ay pwedeng magtanong kung ang ating uri ay inamo ng iba. Ang tanong na ito na nakakailang ay sinasagot ng isang bagay na medyo mahirap maintindihan. At ito ay ang tinatawag na sariling pag-aamo. Ang sariling pag-aamo ay isang uri ng, paano ko ba sasabihin, muling pagtingin sa phenomenon na nabanggit kanina na ang tinutukoy ay ang sexual na seleksyon, na kaugnay rin ng panlipunang seleksyon. Kaya ano nga ba ang seleksyon? Ano ang panlipunang seleksyon? Ito ay ang pagpili na mas gusto sa loob ng isang grupo, kumbaga isang tribu at abot pa. Yung mga individual na hindi gaano agresibo, yung mas maamo, yung mas banayad. Sabi ng profesor, ang pagiging palakaibigan at sexual na seleksyon ay maaaring dahilan kung bakit napili ang mga hayop na may banayad na katangian. Pumayag din si Moro. At may punto na ang mga hayop na mas pro-social ay maaari magkaroon ng mga benepisyo kumpara sa mga mas anti-social. Simple lang. Mas kaya nilang makipagtulungan at magkaalyansa sa kapwa hayop ng parehong uri na nagdadala ng malaking benepisyo. Ito ay tunay na natural na seleksyon. Hindi ito laban sa natural na seleksyon. Isang gago, isang mapang-abuso, maaring siya ang mukhang mas malakas, pero dalawang mas maamo na individual ay kayang magdulot ng problema sa isang mas mapang-abuso. Medyo logical ito, isang bagay na maaaring mangyari. Kung ang kaamuhan ay may kinalaman din sa morpholohikal na katangian, tulad ng mas patag na muka, kakalat ang ganitong mga gene. Hindi ba't hindi naman absurdong isipin ito? Humakbang pa si profesor at sinabi na dapat isaalang-alang na hindi tayo kasing amo ng ibang hayop dahil tayo lang ang hayop na nakikipagdigma. Sinamantala ni Moro ang pagkakataon para ipakitang pati ibang hayop ay nakikipagdigma rin. Tama ang paglilinaw, maraming hayop ang may mga ugaling may hahalin tulad sa digmaan. Totoo ring ang digmaan na kaya nating gawin bilang tao dahil sa kakayahan nating umunlad ay may kakaibang katangian kumpara sa digmaan ng mga hayop. Ang pagninilay na ito ay may maliit na halaga sa ating landas, mas mahalaga sa ating talakayan, ang sinabi ni Moro, maya-maya lang. Pinag-uusapan dito ang agresibo at digmaan pero wala naman talagang connection. Kapag gumagana ito, tinatawag itong seleksyon sa lipunan, saan maaring gantimpalaan ang mga individual na mas maamo at mas prososyal gamit ang salitang prososyal. Ito ay nasa loob ng mga panlipunang grupong kinabibilangan sa loob ng tribu. Isa sa mga katangian ng ating uri, pati na rin ng ibang mga unggoy, ay meron tayong mekanismo na tinatawag na in-group, out-group. Meron tayong hilig na maging mabuti, prososyal, at mapagbigay sa sarili nating grupong kinabibilangan. Kadalasan ay pamilya, pero minsan ay lumalawak pa ito. Oo, hanggang sa tribu. Pagkatapos, mas naging agresibo tayo sa mga hindi natin kinikilala bilang bahagi ng ating grupo. Pag-isipan ninyo ito. Kooperasyon at kompetisyon sa pagitan ng mga grupo ay hindi magkasalungat, kundi madalas naglimita ang kompetisyon sa pagitan ng grupo sa kooperasyon sa loob ng sariling grupo.
Pero, hindi sinasaalang-alang ng hypothesis na ito ang competition sa loob ng grupo at ipinapalagay na hindi gaanong mahalaga ang mga panloob na dinamika. Hindi nababanggit ang herarkiya o labanan sa pamumuno, pati na ang mga panlipunang at pangkapaligirang salik na posibleng sumalungat sa hypothesis na ito. Mula sa kakulangan ng yaman, marahas at kadalasang pisikal na sexual na kompetisyon at pressure ng kapaligiran at lipunan. Hindi ito pangkalahatang tuntunin. Hindi lahat ng sosyal na hayop ay nagkakaroon ng neoteny. Kaya may mga hypothesis pa ring mas o hindi ganong tama sa kasong ito. Maaring dulot ng iba't ibang salik ang neotenya, hindi lang iisa. Sa buod, masasabi nating ang mga katangiang ibinabahagi ng tao sa mga domestikadong species ay maaring napili dahil sa iba't ibang dahilan. Sexual na seleksyon at pag-unlad ng utak na nagpapalakas ng pagkatuto, pag-aangkop sa lipunan at kooperasyon. Kabilang ang mga ito sa mga hypothesis na kasalukuyang isinasaalang-alang. Muling pinangunahan ni Ragusa ang usapan at tinalakay ang mga orthodox na hypothesis tungkol sa mga katangian ng tao na karaniwan sa domestikadong species. Nagtatanong siya kung may papaliwanag ito ng presensya ng tagapili. Ngunit kakaiba ang nangyari dahil simula pa lang ay iniugnay na ni Moro ang ideya ng interbensyon ng mga alien. Tinututulan ng propesor ang ideya ng interbensyon ng tagapili dahil para sa kanya, ito ay teoryang hindi mapapatunayan. Kelograve. Pero may ilang mga posibilidad na maaari nating isaalang-alang nang hindi na kailangang banggitin kung ano-anong kumbaga teoryang nasa laylayan. Naamo ang sarili nito o naamo ito nang hindi sinasadya dahil napunta siya malapit o sa loob ng mga saradong estruktura, mga protektadong lugar. Isang uri ito ng pag-aamo na nangangailangan ng isang domus na dito nga iniugnay ang termino ito. Ibig sabihin ay isang protektadong estruktura, sarado, isang bakod, kumbaga, para mas maintindihan natin. Sa palagay ko, kung titingnan sa ganitong pananaw, lahat ng kakaiba at tila kontra sa ebolusyon natin ay mailalagay sa tamang konteksto dahil sa pagiging sensitibo natin. Ang pagiging walang balahibo, ang pagkakaroon ng ganitong mga mahabang kabataan, ang pagkakaroon ng mga panganganak na napakasakit at napakadelikado para sa kaligtasan, pati na rin ang kabataan at kaligtasan. Kung ilalagay natin to sa konteksto ng isang protektado at saradong kapaligiran, maaari nating sabihin na ito ay akma o tugma sa kaligtasan ng ating uri. Lahat ng mga problemang dulot ng mga katangiang ito na kumbaga naglalagay sa atin sa alanganin kapag kinakaharap natin ng ibang mga uri, halimbawa mga biktima o mga mandaragit. Kung isipin natin ito sa loob ng isang dumus, kahit anong uri pa, ayos lang, hindi ko napapasukin ng detalye. At doon, maaari na silang umunlad. Iminumungkahi ng propesor na noong isang panahon sa kasaysayan, maaaring nakatagpo ang ating mga ninuno ng ligtas at protektadong lugar, ligtas sa mga mandaragit at may magagandang kondisyon. Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi nakaapekto sa kanyang ebolusyon ang hirap sa panganganak dahil sa malaking bunggo, mahabang pag-aalaga ng magulang at mga katangiang neoteniko. Malinaw na sinabi ng propesor na ang pinupuntahan ng lahat ng kanyang sinasabi ay ito. Ang mga kakaibang katangian ng tao ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang natural na protektadong lugar na partikular na kapakipakinabang. Sa isang saradong kapaligiran, may saysay ito. Sa isang saradong kapaligiran, may saysay din ang panganganak. Sabihin na natin ang panganganak na may kasamang pangangalaga ng mga obstetrician. Sa isang saradong kapaligiran, may saysay, posible, at practical din ang isang pinalawig na pagkabata dahil ito ay isang protektadong kapaligiran, kaya't ang mga bata ay walang dapat ikatakot. Kung hindi ganoon, paano dapat unawain ang andomestikamento na hindi ang ating uri, kundi ang mga nauna sa atin ang tinutukoy? Pinag-uusapan natin ang daan-daang libong taong nakalipas, marahil maging ang mga erectus mismo. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa ilang kadahilanan sa isang sarado at protektadong kapaligiran, kung saan nagkaroon sila ng pagkakataong makabuo ng mga adaptasyon na sa kalikasan sa isang natural na kapaligiran na may pakikisalamuha sa ibang mga hayop ay hindi sana kailanman na-develop. Ito, sabihin na natin, ang pinakabuod ng lahat ng pinag-uusapan natin. Hindi ba? Kung pagsasama-samay natin ang lahat ng kakaibang bagay sa isang bakod na tinawag kong dumus, maaari itong maintindihan sa ibang paraan, hindi ba? Pag nilagay natin sa bakod, mas malinaw ang lahat. Kung tatanungin ninyo ako, ano nga ba talaga ang bakod na ito?
Hindi ko alam, baka natural na bakod, pero di talaga ako sigurado. Ngayon, siguradong binubuksan ng hipotesis ni Ragusa ang napakaraming tanong tungkol sa kung paano magiging tugma ang lahat ng ito sa mga natuklasang iba't ibang mga fossil sa Africa, tungkol din sa kung saan maaring naroroon ang lugar na ito. Kailan ito nangyari, gaano ito katagal at iba pa. Dito natatapos ang video na iiwang nakabitin ang mga tanong. Sa libro, mas malalim na tinalakay ang mga isyong ito at mas maraming sagot at detalye ang ibinigay. Pero gaya ng sinabi sa simula, hindi kami ang propesor at hindi namin kayang sagutin o gustong sagutin ang mga tanong sa halip niya. Ang masasabi lang namin ay dahil nakilala namin ang kabaitan ng propesor, sigurado kami na kung may tunay na interes na linawin ang ilang bahagi ng kanyang hypothesis, handa siyang makipag-debate at makipagpalitan ng opinyon. Hindi namin maintindihan kung matagal nang sumusubaybay si Moro sa propesor gaya ng sabi niya sa video, bakit hindi niya ito inanyayahan sa channel niya para pag-usapan ang iba't ibang punto tulad ng ginawa niya sa iba. Bakit hindi niya tinanong ang mga tanong na yon na mahalaga sa kanya para pabulaanan ang palagay ng propesor? Anong punto? Tutulan ang simpleng pagsasalita, ilang mali at isingit pa ang mga alien na wala sa konteksto. Mas magiging kapaki-pakinabang sana kung hinarap ang mga pinaka-kontrobersyal na paksa. Pero sa kasamaang palad, hindi ganoon ang nangyari. Ngayon magsisimula ang nakakabahalang pangyayari matapos niyang ulitin na matagal na niyang sinusubaybayan at iniimbestigahan si Ragusa. Pinatunayan lamang ng mga investigasyon na iginagalang si Professor Ragusa ng komunidad na siyentipiko at itinuturing siyang bihasa ng kanyang mga estudyante. Sinabi niya na kahit ganito, dapat pa ring pigilan si Ragusa sa pagbibigay ng hipotesis sa publiko. Sa tingin ko, hindi dapat payagan ng professor sa universidad na binabayaran ng buwis natin na basta maglabas ng kung ano-ano sa internet. Karamihan sa mga ikinakalat na bagay ay hindi totoo at puro kasinungalingan. At siguradong nakakatulong ito sa pagbibigay ng isang imahe ng ebolusyon ng tao na malayo sa katotohanan. Sige, kaya para sa akin, ito ay isang bagay na kailangang sabihin at kailangang gawin. Gaya ng bawat mabuting populista, kapag gusto niyang udyukan ng masa, ibinabandera niya ang isyung ako ang nagbabayad. Ang maruming usapin ng pera para gawing katanggap-tanggap ang kanyang ideyang mapanupil. Pero hindi lang doon natatapos, hindi lang basta opinyon ng kanya. Sa puntong ito, nananawagan siya sa mga taga-Katanya. Kaya, bahala na kayo kung taga-Katanya kayo, kung apektado kayo ng presensya ng professor na ito. Kung dapat bang i-report ito. Sa inyong universidad, hindi ko gagawin. Kayo nang gumawa. Kung interesado kaya. Seryoso talaga ito, lalo na at may mga professor sa universidad na gumagawa ng ganito. Bakit si Moro ay naninira pero nagkukunwaring walang kinalaman? Kung gusto niyang parusahan ng propesor, bakit hindi niya yon gawin? Sa lahat ng taong ito, nagawa naman niya yon. Sabi niya, matagal na niyang sinusubaybayan, pero bakit di niya ginawa? Malinaw na gusto niya ng ingay, kaya hinihikayat niya ang mahigit 200,000 tagasunod na iparinig ang kanilang boses. Kunin ang pitchfork, kubkubin ang Ateneo ng Katanya at isigaw na ang propesor ay nabubuhay sa ating pera. Dapat hindi payagan si Professor Ragusa magsalita sa publiko. Kailangan ding kumilos agad ang Universidad ng Katanya. Dapat manahimik si Professor Ragusa. Hindi natin alam kung ano ang iniisip ni Moro o anong hakbang ang iminungkahi niya, kung disiplina lang ba o layunin ay pagpapaalis sa trabaho. Ngunit pagkatapos sikayatin ang lahat na kumilos, ibinuka ni Moro ang kanyang mga braso at ipinakita ang kanyang pagiging mapagbigay. Sinabing handa siyang makipagdebat. Pero ilang segundo lang ang pagbubukas dahil agad niyang nilinaw na wala siyang paggalang sa propesor at hindi niya iniintindi ang kakulangan sa paghahanda ni Ragusa, kaya ang magagawa niya lang ay patahimikin siya. Wala akong problema sa pagharap mo yan. Kung gusto ni Professor Marco Ragusa ng pampublikong debat, handa ako. Siyempre, naiintindihan ninyo, napakababa ng pagtingin niya sa kanya. Bukod pa rito, kumbinsido akong kaya ko makipag-debate sa kanya, walang problema. Dahil ang mga sinasabi niya, kung paano niya ipaliwanag at kung ano ang sinasabi niya, sa tingin ko ay madaling mapatunayan at sa bahagi ay katawa-tawang mali, kaya wala akong problema. Kaya tandaan ninyo, hindi ako nag-aalalang makipagharap. Tinapos ni Moro ang video gamit ang mga salitang ito. Huwag kayong maniwala sa mga kwentong ito tungkol sa pag-aamo ng mga alien. Gaya ng nakita natin sa mahabang pagsusuring ito, hindi kailanman nagsalita ang propesor tungkol sa mga alien. Sinagot niya ang mga tanong namin at tinanggihan ang ideya ng selektor. Pero hindi pa rin ito sapat kay Moro. Patuloy si Moro sa usapan tungkol sa alien dahil nababasa niya ang isip ni Ragusa. Walang kahit ano o sinuman ang makakalis niyan sa isip niya. Nang makita namin ang tinukoy ni Moro na reaksyon, napagtanto namin kinuha ng Entropy for Life ang isa naming video mula sa aming channel sa paraang hindi binibigay ng alinmang tool ng YouTube.
Hindi siya nagpaalam, buo niyang ipinadala, walang nilaktawan. Pati ang mga hindi mahalagang bahagi ay ginagamit niya, hindi para sagutin ang mga hypothesis ng propesor, kundi siraan lang ang tao. Tinatakot siya para pigilan ang kalayaan niya magsalita, sinisiraan sa trabaho, propesyon at maging sa personal na buhay. Ang kanyang mga salita ay nagudyok ng libu-libong tao na agad siyang binaha ng mga insulto. Pinantawanan nila ang kanyang pinag-aralan, pagkatao, papel bilang mananaliksik at inatake siya dahil Siciliano siya. Matatanggap ba natin ito? Matatanggap ba natin na maging kasangkapan ng ating trabaho para sa mga layuning ito? Sige. Dahil dito, sinabi naming hindi lang ito simpleng reaction scientifica. Hindi ito simpleng kritisismo sa hypothesis. Pero may tinatagong galit ito na di gaanong naugnay sa agam. Matapos naming malaman ang sitwasyon at ang mga kahihinatnan nito, nagpasya kami na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang mapigilan ang lahat ng ito. Ngayon, bago simulan ang ikalawang bahagi ng video at ipaliwanag ang mga dahilan kung bakit kami lumapit sa abogado. At sa prosesong ipinakita sa huling video ni Entropy for Life, paintulutan ninyo kaming magbigay ng mahalagang obserbasyon na makakatulong upang malinawan ang mga papel ng bawat isa sa pangyayaring ito. Tandaan natin na ang bawat siyentipikong teorya ay maaring maging pangunahing paradigma at minsan ito ay maaring maging hadlang sa mismong pag-usad ng kaalaman. Ipinakita ni Thomas Kuhn sa kanyang aklat na La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche kung paano nagiging matatag na paradigma ang mga siyentipikong teorya na tinatanggap at ipinagtatanggol ng komunidad ng agham. Kapag lumitaw ang mga anomalya na di may paliwanag ng paradigma, maaaring magdulot ito ng siyentipikong revolusyon at pagtanggap ng bagong paradigma. Sa teorya ni Darwin, ang natural at sexual na seleksyon, pati mutasyong henetiko, ang pangunahing estruktura sa pagpapaliwanag ng ebolusyon. Ngunit maaring hindi sapat o mali ang mga kasangkapang ito para ipaliwanag lahat ng komplikasyon ng buhay. Maaring nasa pre-revolutionaryong panahon tayo kung saan ang mga anomalaya gaya ng pinagmulan ng buhay, kamalayan at mga pagtalon sa ebolusyon ay nangangailangan ng mas malawak na teorya. Ang evolutionaryong biyolohiya ay nakabatay sa reduksyonistang paraan. Ipinaliwanag nito ang komplikadong fenomena ng buhay sa pamamagitan ng paghati nito sa mas simpleng bahagi tulad ng gene, mutasyon at seleksyon. Tagumpay ang pamamaraang ito, pero pwede rin itong maging limitasyon. Maaring kailanganin ang mas holistikong paraan para maintindihan ang komplikadong ebolusyon, ngunit ito ay palagay pa rin. Susubukan kong ipaliwanag ng mas mabuti kung ano ang ibig naming sabihin gamit ang isang halimbawa. Kung martilyo lang ang gamit natin, lahat ng problema ay parang pako na lang tingin natin. Ganon din, ang theoretical na kasangkapan natin ay maaaring magbigay ng particular na pananaw sa ebolusyon, kaya nakakabuo tayo ng hypothesis na mukhang tama pero maaaring hindi nito nakikita ang mas malalim na katotohanan. Kung ang mga kasangkapan na ginagamit natin ay sa isang banda ay mali o hindi sapat, maaari tayong magpatuloy sa paggawa ng mga paliwanag na siguradong kapanipaniwala pero hindi ibig sabihin ay totoo na ang mga iyon. Paano natin ito mapapansin? Kapag di na sapat ang paradigma para ipaliwanag lahat ng obserbasyon at anomalya. Ang agham ay nahaharap sa isang panahon ng krisis at sa mga ganitong yugto, mahalaga na lumitaw ang mga alternatibong teorya na sumusubok sagutin ng mas mabuti ang mga hamong nananatiling bukas. Hindi namin sinasabi na ang mga palagay ni Professor Ragusa ang sagot sa lahat ng isyong hindi pa naluluta sa teorya ng ebolusyon o na ang kanyang palagay ang siyang tama. Iba ang ibig naming sabihin, kaya para maintindihan ito, dapat nating malaman ang pagkakaiba ng siyentipikong mananaliksik at tagapagpaliwanag. Tungkulin ng tagapagpaliwanag ang pagsasalin ng mga pananaliksik sa agham na nangingibabaw at tinatanggap ng komunidad na siyentipiko sa madaling wika at pagpapaliwanag ng mga konsepto sa mga taong walang sapat na kaalaman. Tungkulin din ng mananaliksik ang paggawa ng hypothesis at tanong sa pananaliksik na humahamon sa mga tradisyonal na modelo at sumusubok sa mga ito. Ito ang proseso ng mananaliksik para makadiskubre at mapaunlad ang kaalaman, bumuo ng mga hypothesis, mag-eksperimento at beripikahin ang mga ito. Maaring hindi magtagumpay ang hypothesis at pananaliksik pero ang pagkakamaling ito ay pwedeng magbigay inspirasyon sa ibang mananaliksik na makahanap ng mas kapakipakinabang na hypothesis.
Araw-araw pinag-aaralan ni Profesor Ragusa ang mga selulang may kanser at DNA sa henetika at ito rin ang nilalaman ng kanyang aklat na ang hindi likas na tao. Sa Ang Hindi Likas na Tao, nananatili si Ragusa sa pananaw ni Darwin pero binibigang diin niya na may mga problema na sinusubukang ipaliwanag ng ilang hypothesis gaya ng martilyo ngunit hindi pa rin ito ganap na kasiya siya. Palaging ginagawa ni Ragusa ang nakasanayan. Tinitingnan ang issue sa ibang anggulo at nagmumungkahi ng bagong ideya. Wala itong kinalaman sa mga alien dahil nananatili pa rin ang hypothesis ng professor sa pananaw ni Darwin. Kahit may mga taga-suporta ng alien intervention hypothesis tulad ni Mauro Biglino na nakikinabang sa hypothesis ng professor, hindi ibig sabihin nito na sumasang-ayon ang professor sa lahat ng pananaw ni Biglino. Ang mga nanonood ng ating mga video ay maalala na natalakay natin kung paanong ginagamit ng ilang kreasyonista ang Big Bang bilang patunay ng simula ng paglikha ng Diyos. Dapat bang itakwil ng agham ang teoryang ito dahil suportado rin ito ng mga kreasyonista? Siyempre, hindi. Pero kung matatandaan ninyo, ito rin ay pinagdudahan at tinutulan dahil dito. Kaya, mag-ingat tayo kapag tayo ay nag-aakto bilang mga hukom at tagapagtanggol ng agham at kasabay nito ay nagsasagawa ng mga kampanya ng pagsupil laban sa trabaho ng isang mananaliksik lalo na kung ang siyentipikong ito ay napatunayan na ang kanyang halaga sa larangan ng siyentipikong pananaliksik. Alam kong may magpapalabes sa mga salitang ito pero nagtitiwala pa rin ako sa mabuting pag-iisip ninyo. Ngayong naipaliwanag na namin ang konsepto, tatapusin na namin ang bahaging ito ng video at lilipat sa ikalawang bahagi kung saan babalik tayo sa simula ng kwento. Nalaman namin na gumawa ng reaction video ang Entropy for Life dahil sa maraming hindi magagandang komentong dumating sa aming channel nang mailatala ang video. Pagkatapos panuurin ang video at malaman ang sitwasyon, sumulat kami ng magiliw na email kay Entropy for Life para humiling makausap ang responsable ng channel tungkol sa ilang bagay kaugnay ng kanilang bagong video. Ibinigay namin ang aming mga detalye sa pakikipag-ugnayan kabilang na ang isang numero ng telepono. Naghintay kami ng sagot, ngunit wala kaming natanggap, kaya sinubukan naming kontakin ang responsible ng channel sa pamamagitan ng comment section. Sinabi lang naming nag-email kami at naghihintay ng sagot. Hindi lang kami walang sagot, naban pa kami sa channel. Naintindihan namin na ayaw talagang makipag-ugnayan ng Entropy for Life. Sa amin, hindi man lang kami karapat-dapat na mabigyan ng paliwanag kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Nadismaya kami sa kanyang asal, lalo na sa aspeto ng pagiging tao. Dahil dito, hindi gaanong mahalaga ang siyensya, mga alien at ebolusyon. Tinatanggap namin na kahit kumpiyansa at mayabang siya online, sa totoong buhay ay iniiwasan niya kahit tawag, email o mensahe para magpaliwanag. Samantala, na para bang normal lang na mangyari ito, napupuno ng mga insulto ang aming channel, pati na rin ang kay Entropy, laban sa amin at pati na rin sa profesor. Pareho kaming inaakusahan na kung ano-ano, pero mas matindi ang natatanggap ng profesor. Kami rin ay sinasabihan ng masasama. Ang mga pinakamatinding komento na sinusulat sa aming channel, una naming binubura, pagkatapos ay ini-archive namin. Sa mga komentong nagpapangiti sa amin at nagpapakita ng pangkalahatang kalakaran, may mga nag-akusa na ninakaw daw namin ang musika sa dokumentaryo mula sa isang sikat na podcast. Kaya nagkaroon ng kabalintunaan na kami na nagbayad ng mga karapatan sa musika sa mga larawang ginamit na nagbayad ng crew at post-production, kami pa ang napagkakamalang magnanakaw. Pero gaya ng sabi natin, indikasyon ito at normal lang. Alam ng sinumang nakakaintindi kung paano gumagana ang komunikasyon na kapag may mga ganitong operasyon. Nagsisimula ang usap-usapan na nauuwi sa pambabatiko sa publiko at nauuwi sa pagbibintang ng lahat ng klase ng kasamaan. Ang pagdami ng mga insulto at insinuasyon ay nangyayari rin laban kay Professor. Napapansin naming may panghihinayang na kahit nagsisikap kaming i-moderate ang aming channel, may mga komentong lumalampas pa rin. Napapansin naman namin na ang mga komentong ipinopost sa channel ni Entropy for Life kapag positibo o kahit counting bukas sa amin ay agad na kinokontra. Minsan agresibo pa mula sa 4 o 5 tagasunod, di namin alam kung opisyal silang moderator. Samantalang ang mga negatibong komento at kapag sinabing negatibo ay mga mapanirang paratang ay tinotolerate at nananatili lang doon, hindi ginagalaw.
Alam namin na mahirap mag-moderate ng YouTube page na biglang nagka-100,000 views sa ilang oras. Pero kung gagawa ka ng ganitong video, dapat inaasahan mo na ito. Kung responsible ka at ayaw mong lumala ang sitwasyon, mag-oorganisa ka para mag-moderate. Ginagawa mo ito gamit ang pangalan ng channel para pakalmahin ang pinaka-agresibong asal. Nakita natin na hindi ito nangyari. Katakataka na naban ang komento natin makalipas lang ang ilang minuto, pero marami namang ibang bagay na nanatili pa rin nakapost. Gayunpaman, matapos nating mapagtanto na hindi tayo makakatanggap ng sagot mula kay Moro o sinumang kumakatawan sa kanya, balikan natin ang sitwasyon at suriin ang tunay na kalagayan ng mga bagay. Sa madaling salita, ganito ang sitwasyon natin ngayon. Kinuha ng Entropy for Life ang aming content at in-upload ito buo sa kanilang channel bilang kunwaring reaction scientifica na parang naniniwala silang protektado sila ng fair use. Sa aming palagay, sa operasyong ito ay wala talagang batayan para sa fair use. Parehong sa technical na paraan ng pagkakagawa ng operasyon at sa paraan ng paggamit ng aming produkto. Ginamit ito para atakihin sa parang hindi namin tama ang isang ikatlong tao kahit may pinirmahan kaming kasulatan ng pahintulot na hindi gagawin ang ganitong operasyon na ginawa ng channel ni Moro. Nang napansin namin ang sitwasyong ito, kinontak namin ang aming abogado at nagpadala kami ng formal na babala sa channel na Entropy for Life. Dahil hindi sila sumagot at hindi nila nararamdaman ang pangangailangang makipag-usap sa amin, inutusan namin silang tanggalin ang aming video mula sa kanilang channel sa loob ng 3 araw. Kung gusto niyang gamitin ang karapatang pumuna sa amin o sa propesor, malaya siya. Pero huwag niyang gamitin ang aming nilalaman. At dito na tayo sa kabalintunaan. Si Moro ay nagpapanggap na biktima ng isang aksyon na gustong limitahan ang kanyang kalayaan sa pagpuna. Pero hindi ito totoo dahil tinanggihan niya ang pakikipagharap sa amin. Bukod pa rito, tandaan natin na ang aming dokumentaryo ay may kasamang panayam kung saan nagsasalita si Ragusa tungkol sa kanyang libro. Wala nang iba pa. Kung nais ni Moro talakayin ang mga hinuha ni Ragusa at gamitin ang kanyang karapatang pumuna, hindi niya kailangang gamitin ang aming trabaho. May milyon-milyong iba't ibang paraan para gawin niya ito at walang pumipigil sa kanya. Ipinapatupad lang namin ang aming karapatan na hindi lubos magamit ang aming produkto. Hindi naapektuhan ang karapatan niya sa pagpuna kahit dibuo ginamit ang aming trabaho. Problema lang sana ito kung may hawak kaming eksklusibong karapatan tulad ng natatanging pahayag. Pero hindi naman ganoon ang sitwasyon. At inaamin din ito ni Moro nang sabihin niyang mayroong marami pang ibang mga video. May librong mabibili kung saan mas marami siyang malalaman kaysa sa aming video. Kung nais niya pa rin punahin ang aming trabaho, maaari niya itong gawin. Kumuha siya ng maliliit na bahagi at gumamit ng mga teknik sa pag-edit, pero tsak na hindi siya nagsagawa ng pampublikong pagpapalabas. Pero mag-ingat, may isa pang mahalagang punto na nagtulak sa amin para isipin na ang kanyang reaksyon ay hindi naayon sa paggamit ng fair use at nagpaunawa sa amin na hindi namin kayang tiisin at hindi namin matitiis ang lahat ng ito. Si Moro, sa pamamagitan ng pag-apela sa fair use, ay sinasamantala ang karapatan sa pagpuna na pinapayagan ng batas sa ilang mga sitwasyon at sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Moro pa rin ang nagsabi sa dulo ng video na dapat patahimikin ang professor online. Hindi lang yon. Kailangan din na ang aksyon ng publiko ay magdulot sa kanya ng mga konsekwensya sa kanyang malayang pagsasalita, pati na rin sa kanyang propesyon bilang propesor sa universidad. Kaya napupunta tayo sa paradox na si Moro ay gumagamit ng fair use na pinapayagan ng batas sa ngalan ng kalayaan sa pagpuna at opinyon para gumawa ng isang produkto na ang layunin ayon sa huling mga salita ni Moro ay pigilan ng ibang tao na ipahayag ang kanilang sariling mga ideya. Ikinagulat namin ang lohikal na kontradiksyon na ito at naging dagdag dahilan para magsampa kami ng legal na aksyon bukod sa pinsalang dulot ng buong hakbang niyang ito sa aming trabaho. Hindi muna namin tatalakayin ang mga pinsala. Ito ay tatalakayin sa wastong mga kinauukulan. Isa pang isyong hindi namin minamaliit ay ang paghikayat sa madla na kumilos laban sa isang tao. Batay sa karanasan at maging sa mga datos, alam naming sa loob ng isang malaking publiko ay maaring may mga tao na may iba't ibang problema at maaring mag-react sa hindi inaasahang paraan dahil sa iba't ibang dahilan. Nagpasya kami na hindi gagamitin ang aming trabaho bilang kasangkapan ng pagsensura ng opinyon at nais din naming pigilan itong magdulot ng panganib sa kalitasan ni Profesor Ragusa. Sa huling video na inilatala ng Entropy for Life,
Narinig namin si Moro na binigyang diin na sa formal na legal na babala ng aming abogado ay isinulat sa kanya. Kung hindi niya aalisin ang video, haharap siya sa seryosong kahihinatnan gaya ng sapilitang pagbura ng video at maging ng channel. Tama iyon, pero ang sinasabing banta base sa kanyang mga salita ay hindi naman talaga banta. Binalaan lang namin siya tungkol sa mga posibleng kahihinatnan na maaring mangyari sa kanya para maging alam niya ang sitwasyon. Hindi namin layunin sirain ang kanyang trabaho. Alam namin kung gaano kahirap sa bawat channel at malayo iyon sa aming intensyon. Isa lang iyong paraan para ipaalam sa kanya kung ano ang mga posibleng panganib na maaring kaharapin niya. Ang layunin ng formal na legal na babala ay talaga yon. Hindi mo ginustang makipagkasundo o makipag-ugnayan sa amin. Ipinapaalam lang namin sa iyo ang mga posibleng problemang maaari mong harapin. Di namin maintindihan bakit ka nagugulat. Ano po ang inaasahan ninyong mabasa? Kino-question niya kami dahil sinulat naming di maganda ang takbo ng channel niya. Pero hindi rin ito imbento namin. Noong mga nakaraang linggo at buwan, siya na mismo ang nagsabing na dismaya siya sa naging takbo ng channel kaya bakit pa siya magdaramdam dito. Ngayon, talakayin natin ang kilalang desisyon noong nakaraang linggo na sa totoo lang ay hindi talaga desisyon, ngunit susubukan natin itong ipaliwanag. Gaya na nabanggit namin, pinili naming humiling ng emergency procedure kaysa ordinaryong proseso. Karani tumatagal ng ilang taon ang proseso at dumadaan sa 3 antas ng paglilitis. Ang emergency procedure naman ay natatapos sa mas maikling panahon. Wala itong 3 antas ng paglilitis. Maaring mag-apela sa loob ng 14 na araw mula sa desisyon ng hukom at dumaan muli sa paglilitis o magpatuloy sa ordinaryong proseso. Ito ay dahil ang emergency procedure ay walang pinal na bisa. Ito ay hatol ng hukom sa usaping kailangang agad maresolba nang hindi hinihintay ang normal na proseso ng hustisya, ngunit hindi ito pinal. Alam ng marami, ibinasura ng hukom ang emergency procedure, tinanggihan ng aming kahilingan at inutusan kaming bayaran ang gastos sa proseso. Siyempre, masaya si Moro sa resulta na ito, pero taliwas sa maaring isipin, kami rin ay medyo panatag. Napatawa kami sa kanyang malikhaing kwento tungkol sa legal na usapin, lalo na't hindi naman namin siya nakita sa mga pagbinig. Nagkaroon ng kami ng pagkakataon na makilala ang kanyang abogado na siya pangang pamalit lang. Hindi madaling ipaliwanag sa lahat na ang mga hypothesis sa dokumentaryo ay hindi man lang naging bahagi ng usapan. Hindi kami nagsumitay ng dokumento para ipagtanggol ang video dahil hindi naman yon ang paksa ng proseso. At namangha kami nang tawagin ito ng hukom na kakaiba. Dapat ninyong malaman na walang eksperto o technical na tao ang nagsuri sa video kaya hindi namin maipaliwanag ang ilang opinyon maliban sa likas na katangian ng madaliang utos na nangangailangan ng mabilisang paghatol. Hindi tulad ni Moro, naroon kami sa mga pagdinig at humiling ding marinig pero hindi kami pinayagang magsalita dahil sa mga dahilan na hindi rin namin maintindihan. Dagdag pa, bawat pagdinig ay wala pang 5 minuto kaya mahahalata ninyo kung ano talaga ang nangyari. Kami rin, ayon sa utos ng hukom, ay nakapansin ng kakaiba tulad ng nakasulat na hindi pinakita ng buo ang aming video. Naputol-putol ito dahil sa kanyang pagsingit pero ipinakita pa rin ang buong video mula simula hanggang dulo. Gaya rin ng marami pang ibang bagay na hindi na namin tinalakay ng malaliman dahil maaari pa itong maging paksa ng diskusyon sa mga bagong proseso. Tinanggihan ang hakbang, ngunit nakakagulat pa rin para sa amin ang naging reaksyon ni Moro. Nauunawaan namin ang kanyang kasabikan na nagtutulak sa pag-uulit ng ilang ugali. Pero marahil, hindi niya lubos na naunawaan na ito ay hindi pa isang pinal na hatol. Marahil, hindi niya naintindihan na malaya pa rin kaming ipaglaban ang aming mga karapatan. Sinabi namin sa kanya na ang video na kinuha niya ng walang pahintulot ay nakakasama at nililimitahan ng paggamit. Ano ang maaari naming gawin? Hindi ito mawawala kahit tinanggihan ang kadyat na kautusan. Maaring din namin ito napatunayan sa unang pagdinig pero hindi ibig sabihin nun na wala ang problema. Hindi namin pinagsisisihan ang paglaan ng bahagi ng budget ng channel para dito. Palagi naming lalabanan ang sinumang magtatangkang mag-udyok ng mga kampanya ng sensura dahil naniniwala kami sa kalayaan ng pagpuna at pagpapahayag. Kung kailangan naming harapin ang 100 kaso para ipaglaban ang mahalagang prinsipyo sa demokratikong lipunan, gagawin namin ito. Nagsimula ngayon ang kampanya para patahimikin si Professor Ragusa. Bukas, maaari na itong mangyari sa iba.
Kaya inuulit namin na hindi problema ang kritisismo ni Moro at malaya siyang gawin ito ayon sa batas. Bukas kami sa dialogo at hinihikayat namin siyang huwag gamitin ng issue sa mga laban na walang kaugnayan sa totoong nangyari. Para sa lahat ng aming mga subscriber na sumusubaybay sa channel, nais naming ipabatid na malapit na naming ipagpatuloy ang karaniwang programa at magpapatuloy kami sa pagsisiyasat sa lahat ng mga paksang nasa hangganan ng kaalaman na labis naming kinahiligan nitong mga nakaraang buwan. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa video na ito na medyo kakaiba, ngunit sa kasamaang palad ay napilitan kaming gawin.